naman po tayo sa ano, sa addition. Natanggal na rin pala yung kanilang barracks dito. So lumuha nga po siya, tingnan. 4x5 meters yung kanyang pulo. Gagamitan po natin siya ng PSM board. Si Morning ngayon, si Morning. Hoy, alis ka dyan. Talaga ito. Si Morning mga boss, oh. Naglalaro-laro siya. Ipintasin ko tong Oppo. Napadala ko sa Olongapo. Sayang naman. Ay, hello boy. Mahilig sa gulay si Foreman Manuel kahit panganonong nila doon. Ito siya. Meron pa ba dyan? Ayan o, naka Morning. Para kahit isang ano nila yan. Ay, meron pa ako. Pero may puto yata tangke. Oh. Kaya lang pumupong tanim ni Lolo Boy, bilog. Ayun pa sa ilalim mo, Lolo Boy, oh. Ganda yan, bilog. Mas maganda kaya yung paba. Kung magtatanim po kayo ng upo, huwag kayong tanim ng ganito. Mas masarap yung paba. Oh. Yan mo kay Manuel. Mahilig sa gulay yun. Yung mga gamit yung dadalhin nila. Gutter. Tapos ito sasakyan natin. Sa Bulacan naman tayo. At sinakay ko yung motor ni Ramiro. Parang meron siyang service dun. Tapos sasakay ko rin yung compactor. Kukunin ko yung compactor nandun po sa kabila. Dali lang. Let's go. At si Ramiro. Oh, where pa? Candaba. Buti pa rito, laging malamig. Barangay malamig. Kahit mainit, malamig pa rin. Barangay malamig. Dito po yung alternate route. Dahil ginagawa yung kalsada sa Bustos. So dito dumadaan yung papunta, yung pauwi doon pwede, one way lang po kasi yun. Kung papunta ka ng Angat, dito yung daan mo, dito sa Barangay Malamig. Nandito na po tayo, dito sa Angat, Bulacan. Nandito na tayo. Angat Project. Yung compactor. Uy! 4x5 meters ang sukat po nito. Ang project po na to is Modern Kubo.
metal frame, tapos PISM board yung kanyang pinakasaig, tapos yung kanyang cladding, tongue groove na PISM board, tapos double walling siya na PISM board din. Siyempre meron siyang ceiling, and then meron siyang CR sa taas. Sa taas po, kwarto. So ito po yung parang ano siya, parang pinaka guest room sa ibaba or family room sa ibaba. Kompak muna para ma-prepare yung flooring. Compact. Tapos para ma-flooring po nila ngayon. Tapos sasabay na rin yung welder para magawa na po yung framing. Ito po yung previous project namin dito sa Angat. Last 1 year ago na ata ito. Ayan o. Swimming pool po ito dito. Ayan. Ito yung pinakalanay area, and then ito yung babaran nila kuya. Malalim po to, halos sa 5 feet ang lalim yan dito. Sarap, linaw ng tubig, ang linaw ng tubig, lanay. Ito po yung kanyang filter, and then yung motor. Linis, napakalinis. Ito po yung access niya papunta rin sa may view deck ng taas ng garahe. 2 bedroom po itong bahay na to, 2 kwarto, bakasyonan. Nabili nila kuya to. So ayan, gagawa pa sila ng ano dyan, ng pinaka ano nila pagka may mga bisita, okasyon. So dito tulugan. $210 square meter yata ito, lote na to. Itong bagong nabili po nila, nabinakuran din natin to. Po yung kanyang elevation from the finish line, yung pong elevation or yung height ng ceiling. Ayun po, ilalim niyan is 2.4 or 8 feet. And tapos ganun din po sa taas, from finish floor line sa taas, so 8 feet din. Baka mabitin pa tong dito, so dudugtungan na lang yan. Yan na siya, C-channel bar na 2x6 po yan. Ayan. Ito solid para mas matatag po siya. Pwede po siyang i-tiles tulad ng ginawa namin sa mga previous project namin. For example, yung pong kay paring Mike, halos ganun din po yung ginamit namin. Tapos yung project sa Tarlac, yung mga apartment, ganyan din po. Tapos nilatagan namin siya ng tiles. Yeah. Tapos yan ko na rin, i-prepare ko na rin yung magagamit na dito, PISM board, para madala na rin dito. Gagamit po kami dito at least 12mm na PISM board. Ayan. Ayan po yung taas niya.
Mataas naman po siya. 240. Tapos yung mga ano dito mga boss, dito yung kanyang pintuan, sliding door, 4 meters ang opening po nun. Fix yung dalawang 1 meter, so 2 meters yung pinaka-sliding niya na na-open ng ano, todo 2 meters. Fix dito, fix dito. Tapos 2 meters siya yung gagawiran. Ganun din sa taas. Tapos magkaka-step siya dito. Ano po siya, mataas siya dito sa balcony. Syempre naka-drop siya ng at least 2 inches yung balcony niya. Tapos dito magkaka-sentado siyang 1 meter. Dito 4 feet. Tapos dito po yung CR. Ano, pa-flash ko po sa screen yung yung kanyang perspective para may idea kayo. Sige pare. Kompleto na yung pinaka-square. Tapos lagyan pa ganyan. Ayan, baka kulangin pa to itong si channel bar. Yung terrace po dito saka doon. Pinalagay ko po dito at least yung spacing nya 1 foot or 30 cm para mas matibay, para matatag, dahil tiles po yung lalagay na rin nya, kailangan matibay. Tapos yung pa-SM board na kailangan ko dito is 11 pieces. Bakal na pwede ng flooring mamaya dito. Samanta naman. Yun o. Sinampalukang manok. Yun o, sinampalukan. Yung ulam kayo na. Yan siya, kusbong ng sampalok. Kain tayo. Pak.
Kunti may papalit ng boss yan, ha? Sabi mo, maano yung nga tanggap mo, ha? Ito pin 500 din mo ay tandinalan. Tara yo. Ano mo talaga tanggapan yan kasi lang yan. Ayan mga boss, ang init. Ang init. Wala yung orientation po ng araw. Dito siya, dito yung morning sun. O dito yung east. Doon siya lulubog. Ayan. Kaya sa design po nito, wala siyang bintana rito sa second floor. Dito lang sa ibaba. Ayan, yun yung po kasing design ng bahay. Inaano rin sa ano sa orientation nung araw. Ayan, kaya nilesan ni architect yung bintana rito. Saka sa likod doon wala siyang bintana doon dahil po mainit. Pagka nandun na po yung araw, doon po yung focus nung init sa wall na yun. Pagka pa nilagay ng bintana ron, so yung reflect nung init sa salamin pumapasok sa loob. Kahit nalagyan mo po ng kortina yan, yung pong init isa pasok sa loob, kaya mainit yung magiging ano ng bahay pagka yung bintana isa nakaharap dito sa ano sa kung saan lumulubog ang araw. Tulad ngayon, napakainit nyo dito. Maya alauna po ng tanghali. Ayan na kasalukuyang napakatindi na sikat ng araw. So kaya dito namin siya inarap din. At least nakatalikod na siya pagka nandun na yung araw. Presko na po rito. Kaya yung balcony niya dito lang nakapa letter L. So ganyan dito, wala na siya ron dahil mainit po ron. Ayan. Isa rin sa mga inaano ng mga arkitekto yan mga boss, yung pong orientation, yung ventilation ng bahay. Kaya ayan, less yung bintana sa area doon, tapos lalagyan namin ng aircon to. Doon na lang sa likod doon yung ano, yung mga condenser. Taas baba may aircon po yan. Ayun na siya, baka itong dito sa taas na to dugtungan pa yan. Buo po yan 6 meters. Siyempre binaon namin yung, halos kinuha namin yung natural ground, nilagyan namin siya ng pedestal na poste saan doon sinandwich yung 4x4. So yan, hanggang ilalim po kasi yun, matibay para hindi prone sa ano pagka kasi dumaan yung bagyong malakas, possible na matangayan kung mahina yung pundasyon. Kailangan talaga nakaipit. Tulad yan, nakaipit sa pundasyon, sa sintada. So hindi na po mahuhugot na ano yan ng malakas na hangin or bagyo. So yun, maya maiwan na natin sila para makatingin din ako ng Paisen board. May ready ko na rin para madala na rin po dito. Tsaka kukulangin pa itong mga channel bar na to. Baka bukas padala ko rin yung mga iba pa. Magiging partition po niya, gagamitan namin siya ng 2x3 na ano, kahit yung manipis na lang, yung 1.2 pwede na po yan. Pinaka manipis 1.2. Ayan, 1.2 yan. Okay, tingin tayo ng materyales. Let's go. Magbubugusan sila. Tayo ang ating obligasyon ng materyales. Tingin tayo ng Paisen board. Magkano yung 12mm? Ayan na, nandito na po tayo sa Pampanga mga boss. Titingin ako dito ng Paisen board dito sa Friendship Hardware. Tapos magkakanvas na rin ako ng yero. Tingnan natin, kulay light blue ang gusto ni owner dun sa Lubao. So tatanong ako dito kung ano available na color ng roof na meron sila dito, para ma-send ko muna for approval bago ko orderin. Ayan, tanong-tanong muna tayo. Parang walang light blue, walang ko ganun lang yung color blue, medyo dark. So gusto daw ni Kuya Ed light blue eh. Tapos tanong din tayo ng Paisen board kung magkano rito. Last na binili namin, bumili ako dun sa kabila sa Uniway, mas mura dun. So tingin tayo dito kung pagbabago sa presyo. Ayan, ito po yung mga available na color na roof lang nila dito. Ang pinakamakapal nila is 0.6 ang pinakamakapal. So yun siguro pagka may napili na si owner dito sa mga president ko sa kanila,
So siguro by tomorrow ordering ko na. Pwede na rin po kasing i-prepare yung bubong doon. Nag-ano na sila doon, nag-gutter. So pagkatapos ng gutter, so i-aero na. Sa ano pala, sa Bison board na kailangan natin sa hanggat, doon tayo. Medyo may kamahalan dito sa kabila. Kabila tayo sa Uniway dito sa may Santa Ana. Meron doon available, siguro kunin ko na para if ever na magpunta si Bayaw doon bukas, tomorrow, so may madala na niya. Ayan, ito Uniway Construction Supply dito sa Santa Ana naman to. Ito yun tayo, Bison board na 12mm. Okay. Ayan mga boss, nakakuha na ako. So pipikapin ko na lang sa likod. Para yung price niya is 1,050 isa. Ayan, 12mm po yun. So pwede na po yun sa ano, sa floor ng nagawa namin. Marami na po kami nagawa na ganito yung nilagay namin. Tapos pwede rin siyang latakan ng tiles. Davies Pampanga. Sasakay na dito. Ayan. Two, 4, 6, 8, 10. Sana lang. Register nosing na ano, makalimutan. Yeah. Ay, malaking ano din po ito, malaking hardware. Gumagawa rin sila ng yero dito, pero mas mura sa ano, sa Friendship. Tapos spandrel, minsan dito ako kumukuha ng spandrel dito sa Uniway. Ayan, laki ng warehouse nila. A few moments later. Ayan, ito po yung ating ano, pampatanggal ng pagod. Tingnan natin yung alaga. Napaka-colorful. Ako nag-aapi. Nandito na po ako sa bahay. Nanggal ko na pala yung mga, ano, mga bato dito. So, nilagyan ko na lang siya ng drip food. Ayos ko siya kahapon, linggo. Hindi po ako umalis. Dito na ako sa bahay. Naayos ko itong mga aquarium. Ito itong mga discus. Ano siyang aquascape. Ito yung ano, Oscar, nililit pa. Tapos ito yung Oranda. Nilagay ko muna dito yung Oscar na dalawa, yung albino. Dahil binubuli dito. Pagka siguro malaki-laki na sila, doon ko na lang sila isama. Oscar, ayun. Tara,
Kapit tayo dun sa view deck. Silipin naman natin yung koi. Sarap ng hangin, oh. Mahangin po ngayon dito. Ito yung aking African talisay, lumalaki na. Saka yung talisay na native almendras. Ayan, lumalaki na rin siya. So nasi-shade nitong ayan, yung office. Ay mga koi, pinakain ko na po kanina yung mga koi ko. Ayan sila, nilalaro-laro sila. Yung iba nandito yung lalim ng yung tawag dito, yung sa may falls. Tapos naglagay na rin pala ako ng water lily. Kaya lang ilang peraso lang yung nakuha ko kahapon. Dadami naman po yan. Sarap ng hangin. Ayun yung aking saranggola. Mamaya paliparin natin, mahangin Okay. Ayun po yung view dito, Mount Arayat. Tapos sa malawak na bukid ng bayan ng Arayat. Sarap ng hangin. So ayan na mga boss, dito na po tatapusin yung ating vlog for today. Kita-kita tayo bukas sa next upload. Paalam po, God bless. Ingat.